Yo mga karakit, isa na namang challenging Christmas tree decoration na naman ang ating i-arrange ngayon sa ating kliyente. Kung mapapansin nyo, bakal lang yung ginamit natin dito. And dyan yung pinaka nagustuhan ng aking isang kliyente. At talagang pinayari pa niya ito sa kanyang kasama sa bahay. At kung bakit ito ang nasabi kong pinaka-challenging sa mga ginawa kong Christmas tree, kung mapapansin nyo dahil bakal nga lang siya, namumroblema ako kung paano ko ito mapupuno na ito lang mga needle pine ang ating ikakabit dito. Bukod sa bakal nga ito na medyo malalapad ang spacing ay talaga namang medyo may kataasan dito dahil ito ay pinagawa ni ma'am ng 10 feet. At isa pa, itong needle pine na ikinakabit ko dito ay galing sa 6 feet na Christmas tree na almost 5 years ko nang dinedecor dito sa aking kliyente. Naisipan lang ni ma'am na baklasin na nga yung Christmas tree na to para mai-transfer ko lahat ng branches dito sa 10 feet na Christmas tree. At halos kalahati na nga ang aking nalalagyan. Medyo kabado na ako dahil kaunti na yung nakikita ko dito sa aking nilalagyan ng mga needle pine. At ang ginawa ko na lang dito, medyo konti na lang ang nilalagay ko sa parting likod na tatamaan ng sulok na wall na to para naman ma-maximize ko hanggang dun sa pinakadulo. At habang paunti-unti na akong nakakarating dito sa dulo, medyo gumagaan naman yung pakiramdam ko kasi nakikita ko mukhang sasakto naman yung mga ginagamit ko ditong needle pine. At dahil nga nandito na ako sa parting taas, dinala ko na lahat ng available pan na needle pine para may kabit ko na dito sa medyo maliliit na diameter dito sa bakal. At akalain mo ba na ang mga branches na ito na galing sa 6 feet ay kakasya dito sa 10 feet na bakal? Nakakatuwa lang na saktong-sakto ang kinabit natin ditong needle pine at ganito yung kinalabasan. At pagkatapos ko ngang mailagay lahat ng mga branches dito sa bakal, dinouble check ko na rin yung mga ornaments, mga spray leaves na pwede kong magamit para matakpan yung mga spacing na medyo malalaki dyan. Dahil nga yung space nito ay medyo malapad, gumamit na lang ako dito ng mga fern leaves at spray para mabawasan yung spacing na yan. Dahil nga minimal lang yung pwede kong magamit dito mga spray at leaves, gumamit na lang ako dito ng mga ribbons and hindi ko expect na ganito yung kalalabasan. Nakakatuwa lang, medyo na-save tayo ng mga ribbons kaya pag gagamit kayo dyan sa inyong Christmas tree, ay mainam naman na talagang damihan nyo na din yung ribbon kung gusto nyo medyo makalesen kayo sa expenses at talagang powerful talaga ang nagagawa ng ribbon sa ating mga Christmas decoration katulad ng Christmas tree at mga garland. O, sino bang mag-aakala na yung kaninang bakal nating skeletal, ganto na yung kinalabasan. Medyo nakapuno tayo nga dyan. Sabi ko nga sa inyo, gumamit tayo dyan ng mga ribbons at iba pang ornaments na nakikita natin dyan. So paano, hanggang dito na lang muna. Kung nag-enjoy ka at nagustuhan mo ang video na to, paki-consider, paki-hit ng like button at paki-share na rin ang video na to at huwag mong kalimutang mag-follow dito sa ating social media accounts. O ikaw, ano ba yung pinaka-challenging sa pagde-decorate mo ng mga Christmas tree at Christmas decoration dyan sa inyong bahay? Comment mo na yan dyan sa baba at kung naghanap ka ng Christmas decorator, i-PM mo lang ako at pag-usapan natin yan. Maraming salamat, ingat, God bless!